po. Tayo po'y umawit. Awitan natin ang Lord Malaya po. Malaya, malayang, malayang, malaya.
Isang napakagandang lahat. Kamusta po kayo? Okay naman po. Masaya po ba tayong makita ang bawat isa na naririto ngayong araw? Amen po ba? Amen. So today po ay panibagong oportunidad ang muling ibigay sa atin ng Diyos upang sama-sama po nating maitaas muli ang kanyang pangalan. So as we come today po, kalimutan po muna natin yung mga bagay na iniisip. Sabihin po natin sa ating mga sarili, Lord, sa'yo lang ang focus ko. Sabihin nga po natin. Last Sunday po, napag-usapan po natin yung tungkol sa trials o mga pagsubok. At natutunan po natin yung tatlong bagay. Una po, sabi doon ay trials sanctify us. Pangalawa, it makes us depend on God. At pangatlo po, trials are opportunity for eternal will. Kaya kahit dumaraan po tayo sa iba't ibang pagsubok, may pag-asa tayo. Pag-asa, nagbumula po sa Lord. At sa halip po na ang maging tanong natin, bakit ba nangyayari ito? Gawin po natin itong salamat Panginoon. Sabihin nga po natin, salamat Panginoon. Sapagkat ang pusong mapagpasalamat po ay nagsasabing, Panginoon, tayo ako ay nagtiwala. Ayon nga po sa Santiago 1 verse, dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kaya't ngayong umaga po, as we continue to worship, gamitin po natin ang ating mga tinig bilang patotoo kung gaano po siya kabuti at katapat sa ating buhay. Ngayon pong oras na ito, patuloy po natin sambahin ang ating Panginoon ng buong puso. Ialay natin sa Diyos ang ating buong lakas at ang ating buhay. Walang ibang Diyos na dapat paghandugan at pag-alayan, kundi ang ating Panginoong Hesus. Hayaan natin siya ang maghari sa ating buhay upang tayo maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Manatili tayong naglilingkod sa Panginoon upang sa habang panahon tayo ay laging sasamba. Sabi po sa Psalms 145, aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh habang nabubuhay. Sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri, magpakailanman. Sa'yo ako ay laging sasamba.
nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito, sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. We thank you, Lord, Panginoon. Talagang lagi po kayo nariyan para sa amin. Lord, we pray, Panginoon, tanging kayo lang po ang maghari, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat at tanging kayo lamang po ang aming dinadakila sa buhay namin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayong magsimula. Po. At alam niyo po, ngayong umagang ito, naalala ko lang yung tinatawag na muscle memory. Ano po, na halimbawa kayo nag-exercise, tapos nagkaroon ka ng muscle, ayaw mo nang mag-exercise, medyo tumaba ka, tapos naisip mo uli, ay kailangan ko mag-exercise. Ngayon, meron tayong tinatawag na muscle memory. Babalik uli yun kasi na yung katawan natin, meron siyang natural na pag-alala, yung mga muscle natin na, ay ito, dati may muscle ako eh. Nawala lang kasi tinamad lang yung may katawan. Ano po? Sabi ko, naisip ko, na-reflect ko din na meron din siguro tayong mga spiritual memory. Na kaya tayo nandito, inilagay sa puso natin na may Diyos na nag-aantay po sa atin. Amen po? Na kaya tayo nandito, although talagang yung ating katawan, yung ating isipan, ay medyo tinatamad kasi Sunday, dapat ito'y pahinga. Ano po, kung may mga trabaho man tayo ng mula Lunes hanggang Sabado man, ay pahinga itong linggo. Pero nandito po tayo, nagtitipon tayo. Dahil may Diyos na nag-iintay sa atin, may memory ang ating spirit na kailangan kong katagpuin ang Diyos, ang mga kapatiran, para magpalakasan tayo. Ano po? Amen po ba? Amen po. At yun nga po, naalala ko rin na yung dati nga nung nandun pa sa church na sa may bakery pa yon, ang biro ko ay ako yung iimik din dyan sa unahan. Ano, nakikipag-joke lang naman ako sa Lord, binigyan ako ng pagkakataon na umimik po dito sa unahan. Ano po, mahirap palang biruin ang Lord. Ano po, kaya kayo pong mga nasa upuan dyan, alam ko kayo po ay isa rin sa, hindi lang dito sa unahan, kundi makakapagbahagi din kung gaano po kabuti ang Diyos sa buhay natin. Ano po? Parang hindi naman po ito self-fulfilling, kundi ito ay tinutupad natin kung ano ang utos ng Diyos, yung Great Commission po, na talagang ibahagi kung ano ang kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Ano po? So, okay na po ba ito? Yan. Okay po, so bago po tayo magsimula, tayo muna po mag-pray, tayo pumikit, damhin natin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Dinadakila ka namin, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa iyo, Lord, na ang amin pong mga pag-aaralan ngayong umagang ito ay dumiretso sa aming puso at maging buhay, Panginoon. Gamitin niyo po kami para ito'y maisabuhay namin, Panginoon. Na kayo, Panginoon, ang mangunguna at magiging sentro ng aming puso at isip. Nawa, Lord, ngayong umagang ito, gawin niyo po akong instrumento para may bahagi. At nawa, Panginoon, ang makita ay ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilaan, Panginoon, hindi ang aming kalakasan, Panginoon. Pahinain niyo po kami, Panginoon, at palakasin ninyo ang Holy Spirit sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, nung last week nga po, atin pong pinag-aralan ay yung word na trial.
or mga trials. Ano po? Kaya ngayong umaga pong ito, yun po uli ang ating pag-aaralan. Ano po? Kasi sabi nga, marami or iba't iba ang pagsubok. Tama po? Nasa na yung ushering? Ilan pong umattend ngayon? Yan ako, walang attendance. Hindi, joke lang po. Sa dami po ninyo, natin, yan po ay tigigisa pa rin tayo ng trials. Ano po? Pag tinanong mo nga yung katabi mo, anong pagsubok mo sa buhay? Sasabihin niyan, handa ka ng ballpen. Sulat mo isa-isa. Kasi baka makalimutan mo. Tama po ba? Yan ay pang isang linggo pa lang. Hindi pa nung isang araw. Hindi ko pa sasabihin yung pang isang araw. Kasi trials po ito. Marami po tayong pagsubok sa buhay. Tama po? Kanina nga po, pagising sa umaga, may trial na agad. Paano ako liligo? Ay medyo malamig. Ano po? Simpleng pagsubok pa lamang po yun. Ano po? So, kanina nga po ay ihatid ko pa ang aking asawa pa school, galing Kalubkob, tapos babalik ako din sa Bantilan, tapos papunta pa dito. Tapos mayroong traffic kasi mayroong foundation at nag-ano doon. Trial pa rin po. Ano? So, every minute po may trials tayong nangyayari sa atin. At minsan, nakangiti lang po yung inyong katabi, pero sinusubok na po yan ng Panginoon. At lalo na kapag tinanggap natin si Jesus, doon po mas madaming trial, lalo na pupunta or lalapit sa ating buhay. So, tingnan po natin, ano ba itong trial na ito? Yan. So, na-experience ko na rin parang pagpindot-pindot. Yan. Doon din pala. Okay. So, may mga maling akala po tayo pag sinabi nating trials. Ano ba yung mga maling akala natin pagka sinabing trials or pagsubok? Ano po? Ito po yan. Yan. Sabi dito, yung myth ay maling akala or haka-haka. Good Christians won't face trials. Yung mabubuti daw Kristiyano, sabihin natin mabubuting tao, hindi yan dinadaanan ng pagsubok. Tingnan nyo nga kung gaano kabuti ang inyong katabi. Yan, ano po, sobrang buti niya, sobrang bait. Pero tandaan nyo po, kahit paanong bait, kahit paanong buti mong Kristiyano, may pagsubok ka. Sige nga po, hawakan nyo yung katabi, may pagsubok ka. Okay po, so, hindi daw po totoo na yung good Christian ay hindi na makakasubok or magkakaroon ng pagsubok. Yung number 2 po natin, trials mean God is punishing me. May mga ano po sa Bible, pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, ang pagsubok ay parusa ng Panginoon sa atin. Ano po? Hindi po sa lahat ng pagkakataon ito ay parusa. Kaya ito po ay maling akala natin na, Lord, wala na ho akong budget next week. Bakit nyo ako pinarurusahan? Grabe, kumain ka sa Dunkin' Donut ng ilang munchkins, tapos umorder ka pa ng tapos si Lord yung sinisi mo. Tapos, Lord, talaga, ako ay dumadaan sa pagsubok. Ay large yung in-order mo na milk tea. Ano po? Tapos sinisi mo kay Lord. Ano po? So, hindi po. Ano po? Next. Strong faith removes pain. Yung talagang marubdob na pananampalataya, ako'y nananalangin lagi. Although tama po yun. Nagbabasa ako ng Bible at talagang ako ay may marubdob na pananampalataya. Tama po yon. Pero ang mali po ay ibig sabihin na ikaw ay malakas ang faith or level up ang iyong faith, hindi ka na nakakaramdam ng sakit pag may pagsubok. Mali po. Ano po? Sige nga po, sino dito ang nawala ng mahal sa buhay nang hindi nalungkot? Nalulungkot pa rin po tayo. Although masaya tayo at naibahagi natin sa Kanya ang Panginoong Hesus. Pero ako po, personally, nung nawala ang aking ama, ay ako po'y nalungkot. At talagang pinagpray ko sa Lord nung hindi pa siya iniimbalsa mo. Lord, buhayin niyo po. Kasi ako po'y nasasaktan. Ano po? Pagsubok po yon. Ako naman nanalangin sa Lord. Siya nga ang una kong tinanong, or sa aking unang inanuhan, sinabihan, Lord, buhayin niyo po. Kaya lang, nung iniimbalsa mo na, natanggal na lahat ng lamang loob, ng puso, ng dugo, hindi ko na po maipag-pray na, Lord, buhayin niyo po. Hindi na po talaga yun, mabubuhay. Ano po? Kasi patay na.
Ano po? Hindi po exempted tayo na hindi tayo makaramdam ng sakit kahit tayo ay may strong faith. Hindi po yun inalis ng Lord kasi hindi po tayo robot. Ano po? Talagang makakaramdam tayo ng pain. Ano po? Next, during our trials or sa pagsubok natin. Trials end quickly if I pray, if I just pray hard. Yung talagang nakaluhod ka, nakayuko ka, ay mawawala na yung pagsubok. Hindi po. Ano po? Yun po yung maling akala natin. Ano? Nag-pray ka na sana, halimbawa ay may nag-away kayong mag-asawa, Lord, alisin niyo po ang ugaling ganito ng aking asawa. Pray ka, nagluhod ka, dumapa ka pa. Pagising mo, gayon uli. Na. Okay po, hindi naman po nawala eh. Ano po? Next, blessing means no more trial. Pag nag-blessing, wala na pagsubok. Hindi po. Minsan yung blessing ay pagsubok pa rin. Ano po? Minsan yung opportunity, pagsubok pa rin. Ano po? So, ito po yung mga maling akala natin pagka sinabi nating pagsubok. O baka isa sa inyo ay ito ang inaakala pagdating sa pagsubok. Ano po? Hindi po ito ang sinasabi ng Bible patungkol po sa pagsubok. Ano po? Na dati meron din ako mga ilan, na, lalo na yung number 1, na kapag ka ikaw ay isang Kristiyano, mabait ka, hindi ka bibigyan kung anong level ng bait mo, yun din ang level ng pagsubok na ibibigay sa iyo. Kaya halimbawa ay sobrang bait mo, hindi ka bibigyan ng sobrang taas na pagsubok. Mali po yun. Ano po? Yun po yung mga maling akala natin. So ano ba ang tunay or totoo tungkol sa pagsubok? Wala. Lalag, ano? Ay, baligtad pala. Okay, so atin pong tingnan, buklatin po natin sa Bible yung Santiago 1, 2-4. Sige po, kung may Bible po kayo, buksan po natin. James 1, 2-4. Ano po? Hindi ko po alam kung James tapos Santiago sa Tagalog. Ano? Parang ang layo. Ano po? James sa English, Santiago sa Tagalog. So Tagalog po yung Bible natin. Pwede naman kagaya ng papaya. Papaya sa English, papaya na rin sa Tagalog. Ano po? Sige, assignment ko po yun. Ako na lang assignment ko na lang. Sige, so babasahin ko po sa inyo. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature. Yan. And complete, not lacking anything. Sa Tagalog po, mga kapatid, magalak kayo. Sabi magalak kayo pag wala na kayong pera, pag wala na kayong trabaho. Yan, sabi ng Lord. Kapag kayo ay rumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So ito po yung pinaka-main verse natin na talagang pinagdiinan po ni James na dapat tayo ay magalak. Pag tayo ay, bakit kaya sinabi ni James yon? Ano ba ang katotohanan patungkol po sa pag sinabi nating pagsubok? So meron po tayong 3 points po dito. Truths about trial, sabi ng Bible according to James. Sabi po ng Bible sa James, trials are unavoidable. Number 2, trials makes us spiritually strong, and trials can change us into the character image of Christ. Sa Tagalog po, ano ba yung mga katotohanan tungkol sa pagsubok? Number 1 po, lahat ng tao ay haharap sa pagsubok. Kung tao ka, may pagsubok ka. Pag hindi mo na kinilim na hindi ka tao, di wala ka ng pagsubok. Yun lang naman po yun. Next po ay, ang pananampalataya ay sinusubok at tumitibay. So, through trials, ang atin pong faith ay tumitibay. Ano po? Sa pamamagitan sa pamamagitan ng pagsubok, ang ating pananampalataya ay pinatitibay.
Okay po. So ginagawa tayong ganap at buo at kawangis ni Kristo. Yun naman po talaga ang goal ng Lord sa atin po. Maging ganap at maging kawangis po ng Panginoong Jesus. Ano po? So atin pong isa-isahin po ito. Sabi po dito, yan. Verse 2 ng James 1, sabi dito, yung number 1 nga po natin, trials are unavoidable. Consider it pure joy. Walang lahok. Pure daw eh. Ano po? Yung parang sa dishwashing, wag mong lalagyan ng tubig, hindi bubulayan ng ayos. Dapat pure joy. Para ang sebo ay mawala. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Kaya nga po sabi ko sa inyo kanina, maraming pagsubok tayo sa buhay. Ano po? Wala nang tayo ipanganak. Trial na agad yung iiyak ka kasi gutom ka hanggang sa pagtayo mo, hanggang sa pagbasa mo, hanggang sa pagpasok mo sa eskwela, hanggang sa makagraduate ka, akala mo, eto na, wala nang pagsubok, wala nang test. Ano po? Pero yun pala yung pinakamalaking test pa. Kasi haharapin mo na si Judith. Ano po? Siguro na ano niya na, si Judith, ano na ang sunod na babayaran ko ngayon? Tapos nagkaasawa, nagkaanak. Ano po? Marami pong pagsubok na dati ang atin lang pinoproblema pag hindi tayo nagkaroon ng kalaro ay tayo ay nalulungkot na. Ano po? Na kapag ka tayo hindi nakalabas ng bahay, yung mga millennials, hindi nakalabas ng bahay, hindi nakapaglaro, ay parang nalulungkot ka, sinusubok ng iyong damdamin. Ngayon gusto mo na lang sa loob ng bahay para magpahinga. Di ka naman makapunta. Ano po? Kasi ang daming trabaho. Okay? So, sabi po dito, trials come to everyone, but not even, but when. Meron po tayong tatlong uri ng tao. Ano po? Yung in a trial, yung nasa trial ngayon, entering a trial, and coming out of a trial. O baka po sa inyo, if you reflect today, nasaan ba ako dito? Ano po? Ang trial po ay unavoidable. Hindi ito maiiwasan. Ngayon ang tanong natin sa ating sarili, alin ka dito sa tatlong ito? Ikaw ba ngayon, yung nasa trial ka ba ngayon? Or papasok ka sa pagsubok? Or lalabas ka na sa pagsubok? Parang napakasarap kapag lalabas ka na sa pagsubok. Ano? Pero ang tanong natin, ano yung kasunod? May kasunod po yun eh. Okay po, kagaya po din sa kwento dito. Yan, yung isang tao napapasok sa subway, kumain siya ng marami, nasusuka siya kapag sumasakay sa subway, yung tren. Ano po? Pero sumakay pa rin siya. Habang siya'y masusuka, may punong-puno na yung bus. Siya na yung nasa na yung ilong niya. Pag sumara na yung pinto, ay halos lapat na. Ano po? So tumigil dun sa isang station, yung nakapila doon, hindi na makasakay. Eh malilate na siya. Ano po? So ang ginawa, sumara na uli, hindi niya na mapigilan. Nung pagtigil sa kabilang station, may nakapila din sa harapan, yun, boom, muka na siya. Then ang tanong, nung nasukahan, ba't ibang tao po ito eh, ang tanong niya, bakit ako? Bakit ako pa ang nasukahan? Ay meron akong interview sa aking trabaho. Ano po? Yun po ang palaging tanong natin sa ating sarili pag tayo ay dumaraan sa isang pagsubok. Kahit ako po, Lord, bakit ako? Ganun din po ba yung inyong nagiging response kapag may pagsubok na dumadaan sa ating buhay? Tanong lagi natin sa ating sarili, Lord, bakit ako? Bakit ako, Lord, ang nilagay mo dito sa posisyon na ito? Bakit ako, Lord, ang binigyan mo ng ganitong problema? Ano po?
simple man or mabigat na pagsubok, ang tanong lagi natin minsan sa ating sarili at sa Diyos, Lord, bakit po ako? Ano po, kagaya ng taong ito. Pero tingnan po natin ang example sa Bible. Yan. Sino po siya? Hindi nyo nakilala, ano? Kasi lagi, ang tinitinan ko kasi sa picture, lagi ay yung siya ay maayos pa. Pero yan po ay si Job. Ano po? Di ba pinag-aralan din po natin kahit po nung last week pa ang buhay ni Job. Ano po? Yung kay Kuya Brent. Ano po? So kita natin, ang sinearch ko talagang picture, anong hitsura ni Job? I-portray lang natin nung siya ay nasa pagsubok na. Grabe, hindi na po natin makilala, ano? May pigsa, kalbo. Ano po kasi inahit niya ang kanyang buhok at dami ng sugat. At wala na po. Di ba ang sabi pa sa kanya ng kanyang asawa, bakit mo pa sinasamba ang Diyos mo? Ano po? Huwag mo na siyang sambahin at mamatay ka na. Ang may sabi noon ay ang kanyang asawa. Ano po? Parang napakasakit para kay Job na yung kanyang pinili makasama habang buhay ay ayaw na siyang makasama habang buhay. Ano po? At ang sabi pa, mamatay ka na. Ano po? Grabe yung pagsubok na iyon. Okay lang kung sa kapitbahay mo yun na, na lagi mong kaaway. Mamatay ka na. Ay, bahala ka sa buhay mo. Kaya lang ang nagsabi po ay ang kanyang asawa. Ano po? Sabi po dito, yan. Sa buhay po ni Job, Job faces loss of wealth, health, and family. Wealth, lahat ng kanyang ari-arian, libu-libong ari-arian. Health, pati ang kanya, kita nyo nga po, may pigsa na. Di po yan taghihawat pigsa na. Then, family. Lahat ng kanyang anak namatay, ang kanyang asawa ay tinatakwil pa siya. Ano po? So sabi po dito, ang sabi ni Job, nagtanong din siya. He asked, why me? Pero ang kanyang puso is still faithful pa rin sa Panginoon. Ano po? Ang Diyos naman po, hindi tayo binabawalan na magtanong sa Kanya. Hindi naman tayo binabawalan ng Lord na lumapit sa Kanya kapag may pagsubok. Kaya nga tayo binibigyan po ng pagsubok para lumapit tayo sa Panginoon. Ano po? Kaya hindi inaalis ng Lord ang pagsubok for you to be faithful. Okay po. At matututunan po natin dito na, sabi po dito, trials are part of life, but God is still in control. Hindi maalis ang pagsubok. Hindi mawawala ang mga due date natin. Hindi mawawala ang everyday na pagsasabihan mo ang iyong anak kasi nakakalimot talaga yan. Everyday ang iyong asawa kung may nagagawang hindi maganda, or ikaw, mayroon kang hindi nagagawang maganda sa iyong asawa, hindi po mawawala yon. Hindi po mawawala ang mga pagsubok na iniisip natin. Pero tandaan po natin, may Diyos na in control. Ano po? Ang Diyos ay laging nariyan. Hindi po siya tahimik. Pinagmamasdan kaniya. Mananampalataya pa rin kaya itong anak kong ito. Kahit pagkatapos ng pagsubok, exit na siya, meron na uli, entering na uli siya. At nasa trial na uli siya. Tapos aalis na uli siya, meron na po uli. Pero tandaan po natin, ang Diyos ay laging faithful sa kanyang mga anak. Amen po. Next po. Yan. Number 2 po, trials makes us spiritually strong. Kaya nga po, sa verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Hinighlight ko po dyan, nagiging matatag. Alin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kaya nga po nung verse 1, kaya nga sabi ni Santiago, pure joy, maging magalak. Kasi pag hindi tayo nakakaranas ng pagsubok, ay iba na ito. Ano po?
hindi na nagiging matatag ang ating pananampalataya. Ano po? Kasi yung faith, napakahalaga po nito. Alam niyo po, yung isang kwento, ano daw po yung ibig sabihin ng faith? Sa isang baryo, hindi umuulan. Nag-pray yung mga Christians. So, pray sila. Lord, sana umulan. Mag-gather sila, mag-fasting sila sa isang lugar mamayang gabi. So, lahat pupunta doon. Pero may isang bata na nag-stand out na sabi nung pastor, ito ang may malaking faith. Kasi nagdala siya ng payong. Ano po? Nagdala siya ng payong. Malaki ang pananampalataya niya na kapag nag-pray kami sa Panginoon, uulan yan, kaya magdadala ako ng payong. Isang bata. Ano po? And that is faith. Ano po? Sabi po dito, yan, trials makes us spiritually strong. Kagaya ng nasa picture po natin, ang gold, bago mo yan makuha, kailangan po ay iyong ilalagay sa apoy. Ano po? Para maalis yung mga impurities niya. Okay po, kagaya po ng nasa picture na iyan. Maraming pagdadaanan, maraming pagsubok, maraming kagaya ng apoy, mainit, hindi komportable, para po makuha natin or para makuha yung mismong gold. Sabi po dito, strength is built not in the comfort but in testing. Lalakas tayo, hindi sa pamamagitan ng comfort. Kaya nga po may tinatawag tayong comfort zone. At ang laging sabi po ng mga expert, umalis ka dyan sa comfort zone na meron ka. Kasi pag hindi ka umalis dyan, hindi ka magpa-progress. Ano po? Even sa mga player po namin, pagka sa sports, pag ang iyong talon, kasi ang hawak ko po sa athletics, ang iyong talon ay paulit-ulit na lang na ganyan, sa jumping, at hindi mo na-beat ang sarili mo, then that is your comfort zone. Kailangan mong mabit ang sarili mo bago mo masabi na ikaw ay magaling. Ano po? Comfort zone is a very dangerous place. Para kang, kumbaga, sa isang malaking jar na punong-puno ng pagkain, may daga. Ilagay mo doon yung daga, kain lang siya ng kain, tumaba siya. Hanggang sa maubos siya na yung pagkain at nandun na siya sa bottom, hindi na siya makakyat sa sobrang laki niya. Ano po? Hanggang sa doon na siya mamatay. That is comfort zone. At hindi po na-strengthen ang ating faith pag tayo ay nasa comfort zone. Okay lang sa akin kung hindi ako magbasa ng Bible. That is my comfort. Kasi pagod naman ako, Lord. Lord, hindi mo na ako magpe-pray at talagang ako pagod na pagod. That is your comfort zone. Ano po? So, kaya lang, it's not strengthen our faith. Ano po? Yung spiritual aspect natin ay hindi nagiging strong kapag hindi po natin or nandun tayo sa ating comfort zone. Ano po? Yan, sabi po dito, refining fire illustration, ito po, gold purified by heat. Kaya pagka tayo ay sinusubok, nagkakaroon tayo ng pagsubok, okay lang po ito. Tama po ito. Kasi pinupurify tayo ni Lord. Inaalis na yung mga impurities po natin. Ano po? Kaya nga po kanina, count it all joy. Sabi sa James. Kasi faith produces endurance. Ano po? Maging magalak tayo kapag tayo ay sinusubok ng Diyos. Kasi alam natin, parang magulang, pag naglalakad na yung kanyang anak, sabi niya, wag mo yang tulungan. Ano na yung tulungan? Ano po? Bakit? Kasi alam mo na pag tinulungan mo siya, masasanay siya sa tulong. Pero kapag siya ay mag-isa na, ako, ikaw ay hahabol na diyan pagka mas mabilis siyang matututo. Ano po? At isang example po natin sa Bible, the trials makes him spiritually strong ay si Joseph po, Joseph the Dreamer.
Ito po yung time na siya ay ihahagis ng kanyang mga kapatid sa balon. Kasi, si Joseph po, sabi dito, yan, betrayed by brothers, sold into slavery, imprisoned falsely. Kung mababasa po natin sa Bible, si Joseph, magaling siyang mag-interpret ng panaginip. Ano po? In-interpret niya nga, naluluhod daw sa kanya ang kanyang mga kapatid, na siya ang mamumuno. Kaya lang, nung panahon na yon, iba pa ang attitude ni Joseph. Ano po? So ano pang kailangan? Kailangan i-shred muna natin, ano ba yung mga hindi magandang ugali? Kasi parang mayabang pa ang dating ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Maging yung kanyang ama't ina, nagulat, kami luluhod sa iyo. Ano po? Siya ay bunsong anak. Ano po? His faith in God made him strong and prepared him to save a nation. Kung nung panahon na nung siya ay bata pa, ay natupad agad yon, hindi magiging strong ang kanyang faith. Ano po? Alam ng Diyos kung paano tayo patatatagin sa ating pananampalataya. Ang Diyos pa rin po ang gagawa ng paraan para patatagin ang ating pananampalataya. Ang tanong lang, ikaw ba ay tutuloy sa pagsubok? Haharapin mo ba yung pagsubok or tatalikuran mo na? Kasi pag tinalikuran natin ang ating pagsubok, para na rin tayong tumalikod sa ating Panginoon. Kasi sabi nga po natin kanina, God is in control. Ano man ang dinaranas po nating pagsubok ngayon, ang Diyos ay nariyan, ang Diyos ay tutulong sa iyo, hindi mo man siya naririnig, hindi mo man nararamdaman, pero nandyan pa rin ang Diyos. Ano po? So yun nga po, alam naman natin yung kwento ni Joseph. Siya ay naging slave, dinala sa Egypt, naging tauhan ni nakulong din po siya hanggang sa siya ay naging kanang kamay sa Egypt. At siya po ang nanguna sa paglikom ng mga pagkain. Ano po, kasi na-interpret niya yung panaginip. And he became leader of a nation. At totoo naman po talaga yung naging panaginip niya na ibinigay sa kanya ng Panginoon na talagang nag-bow down naman sa kanya ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ama. Pero, shredded na yung ugali or na-refine na kung ano man yung hindi magandang ugali ni Joseph. Sabi po dito, trials are God's tool to refine and strengthen us. Kung sino ka ngayon, ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng pagsubok para tumibay ang iyong pananampalataya. Kung nung last week, kailangan natin maging dependent kay God, totoo po yon. Tama po talaga yon. Ano po? Kasi siya yung nagpapalakas po sa atin. Okay po. Next po, yung last po natin, trials change us into the character image of Christ. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Kagaya po ng ating Panginoong Jesus, siya ay nagpakasakit sa krus, or bago yun, talagang itinuro niya po sa atin. Nagbigay siya ng maraming example sa atin. Ano po? Pero anong sinukli natin? Inalipusta, ipinako sa krus. Ano po? Pero, ito po talaga ang main goal ng Panginoon sa atin. Christ-likeness. Ano po? Maging ganap at walang pagkukulang. Pag humarap tayo sa Panginoon, Lord, salamat po sa mga pagsubok na inyong ibinigay sa akin. Ako po ay naging ganap at walang pagkukulang. Ano po? Kaya wag po nating susukuan yung ating mga pagsubok sa buhay. Sabi po dito, yan, endurance produces maturity. Kaya nga tayong mga Kristiyano, hindi na tayo masyadong na-offend sa mga kung ano man ang sabihin ng ibang tao. Ano po? Perfect and complete, lacking nothing. Hindi na tayo kagaya nung dati or kagaya ng sa sanlibutan na pag yung kapitbahay natin bumili ng kung ano man, bibili rin tayo. Wala na tayong inggita na ganun. Ano po? Kasi, sabi po sa James, yung pagsubok
na nag-refine sa atin, yon ang magiging way para tayo maging ganap at maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo. So example na nga po natin dito ay si Paul, 2 Corinthians 11. He faced beatings, imprisonment, shipwreck, persecution. Pero bago yun, si Paul po ay siya yung gumagawa nito. Yung beating, imprisonment, shipwreck, and persecution. Ano po? Siya yung gumagawa nito dati. Pero nung tinanggap niya si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, nabaligtad. Siya na ngayon ang ginagawa ng ganon. At napakalaking pagsubok po yon pagdating kay Paul. Kasi alam niya kung paano gawin yung mga masasakit na bagay na ito. May iba't ibang alam siya, mga pamamaraan para gawin yung mga pasakit na ito. At alam niya kung gaano kasakit yon. At ngayon, siya naman ang nakakaramdam nito. Ano po? Pero ano ang kanyang naging response? Ano po? Trials shape Paul's character and faith, making him Christ-like. At ang dami pong nabahaginan mga churches ni Paul. Ano po? Na kung siya ay sumuko sa pagsubok, marami din pong matitisod na mga kapatiran. Ano po? At isang kanyang nabigo ay ang Panginoon. Lagi po nating tatandaan na sa pagsubok na ating dinadala, marami pong nakatingin. At ang atin pong dinadala sa ating puso ay ang Panginoon. Ano po? Sino po ba tinanggap natin? Ang ating Panginoong Hesus. Na kapag tayo ay sumuko sa isang pagsubok, minsan nakakahawa po ito. At ang ating dinadala na ang ating Panginoong Hesus, may mga natitisod din. Ano po? Na bakit pa ako sasamba sa iyong Panginoon kung ikaw may sinesharean, ikaw nga hindi mo napagtagumpayan ang pagsubok. Ano po? Kaya wag po tayong sumuko sa pagsubok. Kasi ililid tayo nito papunta sa image ni Christ. Ano po? Hindi para maging isang Diyos, kundi para maging tagasunod po niya. Ang lesson po natin dito, enduring trials molds us into Christ-likeness. Faithful, obedient, and mature. Sa dami po ng trial na ating hinaharap, napakahirap pong maging faithful, obedient, and mature. Pero, dahil sa ating Panginoong Hesus, kaya po natin yung gawin. Hindi dahil sa ating lakas, hindi dahil tayo ay magaling, hindi tayo dahil magaling magpigil. Alam niyo po, personally, sa aking 10 taon na pagtuturo po bilang teacher, napakahirap makisama sa 200 estudyante every day. Kasi 50 isa, kung 4 ang seksyon, 200 estudyante na iba-iba ang kanilang ugali. May iyamot ka? Yes po, everyday may iyamot ka. Matatawa ka? Yes po, everyday matatawa ka din. Pero isa lang po, kailangan nating ibahagi si Jesus kasi nakakaawa po itong mga batang ito na hindi nila alam kung ano ang mga magaganap sa mga susunod po. Ako nga po ay nahahabag noong ako'y nagtuturo sa dagatan kasi sabi ko, Lord, parang wala naman akong nagagawa. Or umalis ako doon, parang Lord, parang wala naman akong naisama sa church. Ang layo nga naman, dagatan eh. Pero alam niyo po, nasimba sila doon sa malaking simbahan. Then lahat ng hindi doon sa religion na yon, akin, 80 po yon. Kasi wala naman maghahawak na teacher na iba. Mayroon pa nga isang Muslim na naturuan ako doon. At feeling ko parang, Lord, parang pagsubok sa akin, parang wala naman nagiging result, Lord. Pero nung ako'y nandito na, nakita ko sa mga Facebook post nila, talagang may mga bata na nagsishare din ng Word of God. Ito yung nasharean ko dati. Kaya alam niyo po, sa mga trial at pagsubok, na feeling mo, parang wala naman si Lord ginagawa. Parang wala naman hindi naman siya kumikilo sa mga ginagawa ko. Huwag po kayong mag-alala. God is in control.
ang atin pong intindihin, harapin natin ang pagsubok. Sabi po dito, enduring trials molds us into Christ likeness. We need to be faithful, obedient, and mature. Ano po? Kaya ito lang po yung tatlong bagay na, ito pa po, isang example pa po, yung suffering ni Jesus sa Garden of Gethsemane, yung bago po siya, yung ipapako na sa krus. Ang naging experience po dito, sweat like drops of blood. Scientifically, pagka ikaw daw ay yung na kabadong-kabado, talagang parang may darating na problema, na hindi, parang wala kang solusyon, talagang yung iyo daw pong pawis, according to WHO, World Health Organization, ay parang dugong tumutulong. Ano po? At yun po ay naramdaman ni Kristo. At tayo kapakayang tao. Ano po? At sabi niya, "My God," nung nasa cross na siya, "Why have you forsaken me?" Diba? Grace of God didn't remove pain but made it endurable. Hindi naman po talaga aalisin ni Lord sa atin yung sakit. Hindi po aalisin ni Lord sa atin yung pain, yung hirap, yung kaba. Ano po? Kasi napaka-boring naman po pag hindi ka nakinabahan. Para na tayong mga robot, para tayong AI. Nag-usap nga po kami kanina ni Kuya Arvin. Hindi na nagre-reklamo. Sige, go. Kaya lang may limit pa rin yun eh. Meron pa rin siyang hindi nagagawa. Ano po? Pero sabi dito, Jesus Himself endured trials. Kaya yung Christ-likeness, opo, pwede po yun. Pwede nating ma-endure ang pain, ang trials. Kaya nating malusutan or kaya nating masolusyonan ang pagsubok sa pamamagitan ni Kristo. Ano po? Again, Jesus is our model. Ano po? Lahat po yan naranasan ni Kristo. Kung ano man po ang trial na meron tayo at nararanasan natin today, mas higit pa yung trial na binigay, na ipinakita sa atin na example ni Jesus. Na yung mga taong sumalubong sa Kanya nung araw nung palaspas, ay yung mga tao rin na dumura at humagupit sa Kanya. Na tayo, ang ating trial sa buhay, ay tinatanong lang natin, ano kaya ang susunod na lulutuin ko mamaya? Ano kaya ang ipapabaon ko sa aking, wala na yatang laman ng aming rep. Hindi ka pa hinahagupit niyan, huwag ka pang mamroblema. Ano po? Ano kaya ang aking mga assignment or sa mga eskwela? Hindi ko pa nagagawa ang aking assignment. Tandaan po natin, best example natin ang Panginoong Hesus. Kaya niyang solusyonan ang pagsubok. Ano po? God is in control. Kaya nga po, sabi po dito, in conclusion, trials are unavoidable. Lahat po tayo makakaranas ng pagsubok. Walang exempted. Ano po? Trials makes us spiritually strong. Kaya nga po yung faith natin mas tumitibay kapag may pagsubok. Kaya hindi po natin dapat ito iwasan. Trials transform us para Christ-likeness. Ano po? Kaya even Jesus endured trials, giving us hope to endure ours. Kaya kung anumang pagsubok po ang ating nararamdaman today, huwag po kayo mag-alala. Si Jesus nga, sabi ko nga kanina, hinagupit, ipinako sa krus. Napagtagumpayan niya yon. Papako ka ba sa krus ngayon? Kung hindi, kaya mong pagtagumpayan ang pagsubok na meron ka ngayon. So, bago po tayo magtapos, panoorin lang po natin itong simpleng video clip na ito. Replay ba? Yan. Walang sound. Sige, okay lang po. Tugtog lang naman po ito. Atin lang pong tingnan.
Once the seed of faith take roots, it cannot be blown away, even by the strongest wind. Ayun po, short video clip lang po yun. Alam niyo po, pag tumitingin ako sa paligid, tumitingin ako sa mga creation ni Lord, lahat po ito'y patungkol kay Christ. Ang isang seed, hindi siya tutubo nang hindi siya ililibing, hindi siya ibabaon sa lupa. Ano po? Kaya din na nangyari kay Kristo, ano po, pinahirapan. Pero, from that moment, mayroong pag-asa. May hope po na ibinigay si Lord sa atin. Mag-i-sprout po itong seed na ito. At every time na may bagyo, mas lalong tumitibay po ang roots. Tandaan po natin, pag ang isang seed tumubo, ang una pong nabubuo ay ang roots. Pag may isang root, may isang dahon na uusbong. May isang root uli, may dahon uli na uusbong. Kaya bago dumating po ang trial sa atin, meron na pong faith na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano lang kailangan natin gawin? Patibayin po natin sa pamamagitan po ni Kristo. Ano po? So, yun lamang po. At tayo po'y mag-pray. Atin pong ipag-pray itong ating pinag-aralan ngayong umagang ito. Tayo po'y pumikit, Panginoon. Sa umaga pong ito, marami pong iba't ibang pagsubok, Panginoon, na dumarating sa amin. Di man namin, Lord, ito inaakala or inaabangan din namin minsan. Ito man, Panginoon, ay physically, mga sakit, emotionally, sa relationship, or minsan sa mga naiisip namin, talagang pati sarili namin ay pinapoproblema namin, Lord. Pero Lord, sa amin pong mga pagsubok na ito, tulungan niyo po kami na ito'y maging paraan para kami ay mapatibay, para kami ay magpatuloy, at para, Panginoon, maging kawangis kami, Panginoon. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa. Fill them with Holy Spirit, Panginoon. Mabigat man, magaan man ang mga pagsubok na aming dinaranas. At nawa, Lord, kami maging isang halimbawa rin, Panginoon, sa mga kapatirang mananampalataya, maging sa mga hindi pa namin naaabot, Panginoon, upang maipakita ang iyong kadakilaan, Lord, na sa lahat ng pagsubok, you are in control. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Para naman po sa ating pagbibigay, simulan ko po yung ating sa konting trivia lang po. About sa pagbibigay. Yan. May trivia po ako sa pagbibigay. So, sino po ba dito ang nakakaalam kung gaano kadami ang ibinigay ni David para sa pagpapagawa ng templo ng Panginoon? May idea po ba kayo? Any idea? Estimate. Kuya Leo, may estimate ka po ba? Okay, 3 pong bilak. Kuya Arvin, ikaw ba? Meron ka bang estimate? Hindi mo nasabi. Ito po, yan. Pagbabasahin niyo po yung First Chronicles, tatandaan po natin, ang ibinigay po ni David. Si David pa lang po ito, nasa 100,000 talents of gold. So, ang isang talent daw is 33 kilograms. So, ngayon po, yung ibinigay ni David is 3.3 million kilograms of gold. So, kay David pa lang po yon. May binigay pa siyang 33 million kilograms of silver. Then, may binigay pa siyang mga mamahalin daw kahoy, mga mamahaling mga bato, yan. So, iba't ibang klaseng mamahaling bato. So, doon nag-ano po ako kung paano ba kino-compute yon. As sabi po, ang range po ng ibinigay ni David at ng buong Israel para sa Panginoon ay nasa 1.4 trillion dollars po yung value ngayon. So, para sa perspective po, yun po yung buong GDP per year ng Indonesia. Ganun po kalaki. Para lang doon sa templo ng Panginoon. So, ano po ba ang sense, bakit ko po ba kayo binigyan ng trivia na to? Tandaan po natin,
Nasa puso po ni David ang magbigay sa Panginoon, lalo na po sa kanyang templo po, yan. Pero tatanda po natin, buksan po natin ang ating Bible sa 1 Chronicles 29:14. Ang sabi po dito, ito po sabi ni David pagkatapos niya po ibigay lahat. But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you and we have given you only what comes from your hand. So sa Tagalog po, ang sabi po ay, ngunit sino ako at ang bayang ito, buong puso kaming nagkaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lang namin. Kung isipin po natin, yung ibinigay ni David ay napakadaming pera, di ba po? Parang wala pang tao ang nakakakamit ng trillions of dollars. Pera na ng bansa po yun eh. Pero ano po ba yung mindset? Ano po ba yung tingin ni David sa mga ibinigay niya? Sabi niya po, hindi naman talaga ito amin, di ba? Ibinabalik lang namin kung anong ibinigay mo sa amin. So ito po yung ating magandang mindset, yung ating puso, pa nagbibigay po tayo sa Panginoon, na hindi po tayo nagbibigay na galing talaga ito sa atin. At tayo po yung nagbibigay kasi ibinabalik lang po natin kung ano ba ang ibinigay sa atin po ng Panginoon. Tayo po ay tumayo para sa pagpe-pray ng ating yan. Ang Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Sa inyo po itinuro sa amin, sa aming word about trials, na pinapalakas niyo po kami. At maging sa aming pagbibigay po ngayon, gawin niyo po sa aming puso na ito po ay ibinabalik namin na ang mga bagay na kayo rin po ang nagbigay. Panginoon, kaya po mapapurihan sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pwede na po tayo makapagbigay. I got a feeling that I can't explain. I got a praise in me I can't contain. There is freedom running through my veins. 'Cause your love has broken every chain. I wouldn't have made it, but you came and saved me. I'm celebrating 'cause you've been so good to me. With all I am, I'm gonna praise you now. Let everything within me praise you now. As I do, you're bringing heaven down. The King of Kings is all around. So take it to another level now. Let His praises be the greatest sound. As we do, He's bringing heaven down. The King of Kings is all around. Hey!
Ngayon ay nagpapaalala po na ang Panginoon ay tumitingin sa puso, hindi sa boses. Okay? Key of G tayo, Grace. Kung alam niyo po yung kanta, wag niyo pong sabayan kasi kami po yung kakanta. Ayun. Okay? Falling down in worship.
Ang Diyos po ay mananatiling banal magpakailanman. Sa Diyos po ang papuri. Ganun rin po ang ating online prayer fellowship po. Every Friday naman po yun, 7 p.m. via Messenger group po. Para sa meeting credentials, maaari po nating magdirekta tayo kay Ate Ishel, ang ating prayer minister. Ganun din po ang ating night of prayer and worship. Every last Friday of the month naman po yun, 7 to 9 p.m. dito po sa TMI Tepas Church. At patuloy pong ine-encourage ang bawat kabataan na makidalo po sa ating TMI Youth Worship Service o ang Ignite. Every Saturday po yun, 1 p.m. Dito po sa TMI Tepas Church. At para po sa ating server ngayong araw, mga mothers po, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Thank you po.